guys, syempre nandito na naman tayo at good morning muna dyan at good evening rito. Yon guys, ito may pag-uusapan tayo. May napanood akong interview ni Mayor Lenny. So magandang komentuhan natin sapagkat itong interview niya at least sinabi niya bago magsona ang ating Pangulo. So, ito ang mga sinabi niya about sa interview. Malamang yung iba rito ay nakapanood na, pero sa mga hindi pa, ito, magandang komentuhan natin, okay? So, tara, panoorin natin at ating komentuhan ang mga sinabi ni Mayor Lenny, okay? Komentuhan natin habang nagsasalita siya, okay? Komentuhan natin along the way na sa kanyang interview. Let's go. Yung first part nun, yung report ng mga nagawa ng gobyerno during the past year. Tapos yung second part nun, ano yung plano for the coming year. Kasi 2 years na lang yung administration ni President PBM. Siyempre interesado tayo, marami tayong pangangailangan, pero interesado tayo, ano yung may expect natin in the next 2 years. Pero tingin ko kasi mahalaga din yung report nung ano yung nagawa. Kasi I think, marami din yung hindi nakakaalam. Guys, usually, gano'n naman talaga ang SONA first is yung accomplishments for the past year, yung mga nagawa. At ang pangalawa ay yung mga plano sa susunod na taon at mga taon pandarating. Pero usually, ang kasunod nun ang pinag-uusapan nun yung kasunod na taon lang, Pero syempre, merong mga long-term plan, long-term projects, so madadamay na rin yun. Yung maraming ginagawa ng pamahalaan. Halimbawa, marami din yung hindi nakakaalam. Yung maraming ginagawa ng pamahalaan. Correct ka dyan, Mayor Lenny! Salute! Talagang ikaw sinasaluduhan ko dyan. Tama. Si Mayor Lenny na ang nagsabi na marami kasing ginagawa nga naman ng ang government na marami rin ang hindi nakakaalam, which is true. At kitang-kita natin yan. So, paano natin makikita? Okay. For example, maraming mga political analysts na lagi na lang silang nagdi-discuss ay sa pagbaba ng rating, lagi na lang ang discussion nila ay may makukulong sa flood control. Kumbaga, puro nandun na lang pero hindi nila nakikita yung maraming mga ginagawa sa field ng ating Pangulo. At marami ring mga mainstream media ang hindi nag-broadcast, papalabas. So, kaya ganun na lang lagi. Lagi na lang ang mga political analysts nakatutok patungkol sa flood control, at rating, walang kakwenta-kwenta. Iniintindi nyo pa yung rating ng mga hinayupa kayo. Hindi naman tatakbo ang Pangulo. Hindi naman yan tatakbo ang Presidente uli. Ang tingnan ninyo kung ano yung mga nagagawa ng Pangulo doon sa mga nasa baba. Katulad ng sinasabi ni Mayor Lenny na marami ang ginagawa ang pamahalaan na hindi nakikita ng marami. For example, napakarami ng pabahay ang ginawa, napakaraming mga irrigations na ginawa ng mga patubig, napakaraming dam, napakaraming tulay. Doon sa housing na lang, ilang daang libo na ang nabigyan. Ilang mga magsasaka na ang wala ng utang, nabigyan ng mga lupang sakahan, titulado Hindi kagaya ng binibigay ni Fentaboy na fake, walang ganon. Si PBBM tunay na titulo ang ibinibigay, ang mga negosyo, ang daming mga investors na mga nagpasukan at nagsimula na magnegosyo uli sa Pilipinas. Yan ang dapat yung tinitignan, hindi yung puro na lang kayo naniniwala sa mga fake news ng SWS at ng mga false Asia na survey na yan. Diba? Yan ang problema sa mga napakaraming political analysts. Lagi na lang nakatingin pagbaba ng rating. Tinitindi nyo yung rating hindi naman tatakbo si PBBM sa pagkapangulo. Ang bobobo nyo. Tapos hinahanapan ninyo, yung mga makukulong pa, wala bang nakulong? Alam nyo ba kung ilan na ang nakulong ng mga engineers? May mga nakulong ng mga senador at may makukulong pa. Ngayon, hindi kasalanan ni PBBM kung mabagal ang hustisya sa atin, kung mabagal ang pagtakbo ng mga ng proseso ng batas. Kasi proseso yan Hindi naman pwedeng sabihin ni PBBM na hindi, tapusin nyo yan, dapat ganito, ganyan.
What the heck? Di ba hindi yun? Hindi ganun yun eh. Ang proseso ay proseso na dapat sundin para sa ganun hindi pumalpak. Hindi kagaya ng mga na-acquit lang yung iba, di ba? Na-dismiss lang yung mga kaso kasi nga palpak. Ngayon dapat yun ay iwasan. So kaya ang sa akin, tama si Mayor Lenny talaga rito, no? Si Mayor Lenny Robredo na maraming mga ginagawa ang pamahalaan ng gobyerno na hindi nakikita. Kasi nga itong maraming mga media at mga political analyst din naman, nakatutok na lang lagi ay sa rating. Parang mga siraulo lang. Hindi nga nila naibalita na yung mga magsasaka, ang dami ng mga nakikinabang. Hindi nga nila binalita itong walang gutom kitchen eh. Na ang dami na nitong nabibigyan at nakikinabang at na kahit pa paano naibsan ng gutom ng ating mga kababayan. Hindi nila nakikita yung mga ginagawa ng ating agriculture. Hindi nila nakikita yung ginagawa ng gobyerno para sa ating mga magsasaka, di ba? So marami silang mga hindi nakikita at ito tama, eksakto ang sinabi ni Mayor Lenny kaya talagang kudos sa iyo Mayor Lenny ha. Talagang tumakbo ka na kasi, kakampanya na kita. Kahit dati ayaw ko kasi dati yun ha, dati yun. Sorry na. Sorry na, nadala lang ako sa mga pambubudol ni Fentaboy. Nadala lang ako sa kanya dati kaya ayaw ko kay Mayor Lenny kasi nga paniwalang-paniwala ako kay Fentaboy. Budol na budol ako. Kaya Mayor Lenny, sorry na! Babawi ako sa iyo pag tumakbo ka, promise. Ha? Sige. Halimbawa, yung Naga, recipient tayo na napakaraming programa ng gobyerno. Ito yun. Halimbawa sa housing, ang dami natin nakuha from DSUD. Oy, hindi lang housing ha. Hindi lang Naga ha. All over Philippines ang housing ng Pangulo na napakaganda ha. At ang housing ng Pangulo, hindi basta housing. Ito ay kakaiba. Bakit? Condo type. Condo style ang marami rito. Meron ding mga anong tawag dito? Ano ba tawag doon sa mga magkakadikit na bahay? Nakalimutan ko kung anong tawag doon. Basta yung mga single detached na bahay yun, mga single detached. Marami rin ha. Pero magaganda yun sa condominium style na ginawa ni PBBM. May kompleto amenities. May mga swimming pool, may police. May basketball court, may playground, at higit sa lahat, may HOA na, may Homeowners Association na agad na silang imamanage. At the same time, ang housing ay napaka-affordable para sa mga Pilipino. Tapos yung location pa, malapit sa lahat. Malapit sa school, malapit sa palengke. Kumbaga, hindi sila inilayo ng gobyerno. Ganito ang housing na dapat ginagawa. Diba? Hindi kagaya ng housing ni Fentaboy, hindi napakinabangan. Kinuha lang ang pondo, binawasan ng konti, ayun, binulok na. Diba? O sige nga, sa mga didilit siya, magbigay nga kayo ng housing ni Fentaboy na pinakinabangan. Kaya pag tinatanong ko kayo sa debate kung wala kayong maibigay Alin, yung sa Marawi na na kahoy, Coco Lumber, ganun ba? Yung sa Marawi na Coco Lumber tapos ang mga dingding plywood. Housing mo na bang matatawag yon? Ultimo nga yung shelter ni Fentaboy, ang pinamigay nung bumagyo. Binagyo kami na sa ng Odette binagyo kami sa Cebu. Ang pinamigay ba naman alam nyo kung ano? Coco Lumber tsaka trapal. Ang layo talaga ni PBBM sa kay Fentaboy, di ba? Si Fentaboy, syempre wala namang pagmamahal sa Pilipino yan. Mahal niyan China tsaka pera. Si PBBM talagang mahal ang Pilipino, di ba ga? Sige, tuloy tayo. Malaking housing problem ng Naga kasi syempre yung rapid urbanization dito, housing na naiiwan. Yeah, totoo pero medyo yun. nakakahabol tayo ngayon dahil sa nice. tulong ng DSUD. Halimbawa yung Yan buti pa si Mayor Lenny marunong magpasalamat pero yung sa Davao City ba, naalala ko, ang ganda ng housing na ipinagawa ni PBBM doon tapos inaangkin nitong mga didilis Sabihin ba naman na si Basti raw ang nagpagawa? Paano si Basti magpapagawa doon? Nangihingi nga ang Davao ng 10 bilyon taon-taon na tulong galing sa national government. Tapos makakapagpagawa pa ng housing na ganun? Sa takaw sa pera nung inyong mga namumuno dyan sa Davao City. Si Mayor nagpasalamat pa samantalang yung Davao City tinayuan ng condominium din ito ng 4PH ng ating Pangulo pero may pasalamat bang narinig kami sa mga taga Davao City? Wala!
Kaya nung bahain kayo dyan, deserve yung mga hinayo pa kayo. O, di ba nga? Buti pa itong si Mayor Lenny tsaka ang mga taga-Naga, no? Kudos sa inyo, ha? Yung problema natin sa baha. Ginawa tayong pilot Yon. ng DPWH sa Totoo yun. Plan kontra baha. Maraming tinutulong sa atin, equipment. Actually, napanood ko yung isang video ng plano, no? Na plano sa Naga. Ang ganda, no? Pati yung kanilang kalsada, magiging, user-friendly talaga. So, ang ganda ng mga project na nakahintay dito sa, naghihintay dito sa Naga City, no? Tapos, masusolusyonan pa yung flooding nila, no? Hindi kagaya sa Davao. At least sa Naga, bagyuhin talaga yan, di ba? Talagang dinadaanan ng bagyo yan, kaya talagang ang flood control dyan napakahalaga. Pero kung ito ay masusolusyonan, bibilib talaga tayo. Hindi kagaya sa Davao, hindi naman binabagyo madalas, hindi siya bagyuhin, pero pag umuulan, bumabaha. At take note, hindi lang basta baha, talagang dilubyo. 'Di ba? Lampas bubong. Isipin mo, saan ka nakakita, ulan lang kayang magpabaliktad ng mga kotse? Parang no? Parang inundo yung ulan lang yun, ha? Nandun sa norte ang bagyo, tapos ang binabaha, ang dinidilubyo, Naga tuloy, Davao City. Paano mga suwailang tao? Dek. Yung mga civil works na kinakailangan. Marami tayong, halimbawa I think yung pinakamalaking kaibahan na ngayong year lang ni-launch. Sabi ko nga sa ibang kakilala ko sa national government, sana naagahan yung pag-launch nito. Oo nga, no? Sana kung naagahan yung pag-launch ka, ano ba i-launch niya? Parang pinalaki nila yung LGSF. Ayun, LGSF. Itong local government LGSF, Local Government Support Fund. Tama ba ako? Tama ako, no? Sana tama ako. Okay, yung Local Government Support Fund, ito, papaliwanag ni Mayor Lenny. Pero ito yung mga pondo ng gobyerno na direkta nang ibinibigay mismo sa local government, hindi na pinapadaan kung kani-kanino. Yan ang bagong programa ng ating Pangulo. Hindi kagaya dati na ang daming dinadaanan, halimbawa 100 piso ang pondo ng gobyerno dahil sa dami ng red tape, dahil sa dami ng mga corrupt na mga bata ni Fentaboy noon, ang nakakarating na lang sa local government 20 pesos. Yung 80 pesos na-kickback na. Nadali na ni Iiyot ba? Hindi kagaya ngayon, no? Direkta na kung 100 piso talaga makakarating sa sa local government. O, di ba ga? Ganun ang Pangulo. Okay, tuloy natin. That is another question na LGSF. Kasi hindi yung nararamdaman dati. Alam Yeah, na dati correct. ng tao na may LGSF. Yes. Ang hirap mag-apply, mahirap mag-access. Tapos pag tinanong mo, halimbawa dito sa Metro Naga, kasi pinagmitingan namin yun. Before nung pagbaba ng LGSF this year, wala nakaka-access noon. Pero this year, yung mabuting ginawa ng pamahalaan, lahat meron. No, that's At good. Oh. transparent yung formulang ginamit. Naku, Mayor Lenny, huwag ka naman magsasalita ng transparent. High blood ang mga didilis yan eh. Para ba sinasabi mo nung panahon ni Fentaboy, walang transparency? Alam naman natin yun. Pero huwag ka lang magsasalita, Mayor Lenny, ng transparent. Galit sa salitang yan si Sayan. Galit mga yan sa salitang transparent. Ayaw nila niya. So meron, halimbawa yung Naga, nakakuha kami ng 32 million na rice Wow. assistance from LGSF. Mabibigyan namin ng bigas yung lahat na mahihirap dito. Pero hindi lang kami yung nakakuha nun. Lahat Yes, na lahat. LGUs meron. Iba-iba yung amount kasi syempre depende sa population, depende sa laki ng lugar. Pero klaro kasi parang alam mo kung bakit eh. Alam mo kung bakit. Yung mga barangay, lahat nakakuha 200,000 bawat Wow. barangay. Ang 100,000 Guys 200,000 sa bawat barangay. Pero dapat i-monitor ito dahil yung mga didilis na kapatyan ay naku po, Rudy. Sigurado kakanain niyan, titirahin niya manang-mana sa mga amo nila.
Ay, DBM, paki-monitor yung yung mga 200,000 sa bawat barangay kasi yung ibang kapitan niya titirahin yan. Kupitan pa naman niya lalo pag didilis. Kung loyalista at walang problema yan kasi o kaya pink at dila, walang problema yan kasi yan yung mga yan ay talaga magtatrabaho. Pero pag didilis yung kapitan, nakapurudi! Sigurado kukupitin niya. Si Mayor Lenny, ginagalit ang mga didilis. Ka naman ganyan. Ang gagalit ka, Mayor Lenny. Ang gagalit eh. Sige. Parang very clear yung policies. Ang 100,000 nun para sa 5 scholars na graduating students. Ilan ba yung barangay sa atin? Di ba? Ilan ba yung barangay sa atin? Tama. Dahil nagbigay ka ng 20,000 sa 5 graduating students from your barangay, yung 5 scholars i-multiply mo sa lahat ng barangay. Ang tinulungan mong makagraduate this year, ang dami. Yeah. Tapos yung the rest of the 100,000, yung mga kailangan ng barangay, CCTV, mga sound system, ang iba solar panels. So hindi yun ginagawa dati na as fair. Hindi ginagawa dati lalo nung Vice President ka, Mayor Lenny, di ba? Paano nga yung presidente matakaw sa pera eh. Di ba? Yung nasa dahig. Takaw sa pera yung kita mo yung anak may 51 billion pero grabe ang baha sa Davao City. Duterte pari. What the heck? And as parang expanded as this one. So tingin ko, as far as the LGUs like us are concerned, sobrang laking bagay ang innovation na to. To make LGSF more accessible to all the LGUs. Kasi ang dami pa nga kailangan ng LGUs. And ito, ang laki ng tulong. So sana, ang wish namin ng mga mayors, sana next year lalo pa siyang ma-expand. Yun And ang sana, tama. lalo na dun sa mga hirap na lugar, na sana mabigyan ng mas malaking share sa LGSF. Kasi sila talaga yung dependent sa national government Tama. support. O yun guys. So, ayun ang sabi ni Mayor Lenny sa Pangulo, sana mas lumawak pa itong LGSF. Pero I believe guys, itong LGSF mas lalo pa itong palalawigin ng ating Pangulo dahil nakita niya na maganda talaga, effective. At the same time, nakikinabang na talaga ang local government. At the same time, umaabot talaga sa barangay, di ba? Hindi kagaya nung panahon ni Fentaboy na Diyos ko po Rudy. Anyway, tulad ng sinabi ko kanina, ito napaka-good news. At least, kudos sa'yo, Mayor Lenny. Tumakbo ka na kasi! Huwag ka na magpatumpik-tumpik pa! Nag-iisip ka pa huwag ka na mag-isip! Takbo ka na! Ngayon pa lang ako, pag tatakbo ka, Mayor Lenny, sabi ko sa'yo, hindi ako dilawan, pero ikakampanya kita, wala na akong pakialam. Kahit sinong i-endorso ni PBBM, ikaw ang i-endorso ko, sa'yo ako! Tumakbo ka lang, Mayor Lenny, promise! Ikakampanya kita! Dahil nakikita ko sa'yo na ipagpapatuloy mo ang mga magandang nagawa, mga magandang programa ni PBBM. Dahil kita naman natin na mga programang ito ay para sa ating mga kababayan. At ito kitang-kita, nakikita ko talaga ipagpapatuloy mo ito at ikaw hindi ikaw hindi kay pares kayo ni PBBM na walang samaan ng loob. Nangyari yung nangyari noong mga nakaraang eleksyon, nagkabatuhan ng hindi magaganda pero politika lang yun at natapos na yun. Ngayon ay puro trabaho at nakikita ko na talagang ikaw ipagpapatuloy mo. So kung tatakbo ka, buong suporta ko nasa sayo. Mayor Lenny, takbo ka na please. Diba? Huwag ka na magpatumpik-tumpik. Ano pa? So, yan. Talagang susuportahan ko si Mayor Lenny. Anyway, guys, ito pa ipagpatuloy ko lang yung sinabi ko kanina sa mga, natin dyan mga political analyst natin. Makinig kayo. Hindi nyo man lang ibinabalita. Alam nyo ba na napakarami na buong barangay na natin, buong Pilipinas ay kumpleto na merong tigagalawan na silang mga buong hindi barangay, kundi buong bayan sa Pilipinas ay meron na silang tigagalawa na yung ambulance na kumpleto na. Yung programa ni, ano ba tawag doon? Parang yung caravan na kumpleto na ng mga
ng mga equipment para sa na ambulansya, no, para sa ating mga kababayan. Alam nyo ba yon? Hindi nyo man lang binabalita yon. Hindi nyo nga alam na napakaraming mga bagong hospital ang naipatayo ni PBBM, lalo na yung Children's Hospital dito sa Pampanga. Pampanga ba o Tarlac? Hindi ko alam eh. Check nyo na lang. Check nyo na kung Pampanga o Tarlac. Pero ibig ko sabihin, hindi nyo binabalita yan. Hindi nyo nga ibinalita na meron na tayong at least makakatulong na yung pinakamalaking solar plant sa ating bansa. Itong Pax Silica na pinagtatalunan pa ngayon, I am pro Pax Silica, lilinawin ko. Wala akong pakialam sa inyo ng mga tumutulig sa inyo. Maraming matutulungan yung mga yan at may mga prevention naman na pwedeng gawin doon sa mga issues ninyo. Di ba? O, eto pa. Ang mga hindi man lang sinasabi ng mga political analyst natin na tayo ay nakakabayad, kahit tayo ay nagkakautang, nakakabayad naman tayo sa utang natin. Alalahanin ninyo, si Fentaboy umalis, puno ng utang ang Pilipinas, nag-iwan ng almost 13 trillion na pera at zero ang laman ng kaban ng bayan. Pero nasan tayo ngayon? At least nakakabangon tayo. Ang dami natin naman, dami na napagawa ni PBBM, yung nakatambak na Dalian train na lang di ba ga? Tumatakbo na. Ay, Diyos ko po, Rudy. Alam nyo guys, kung sa listahan lang, ay nako, malulunod tayo sa mga nagawa ni PBBM. Kaya kayo mga political analyst, nire-respeto ko kayo. Pero paminsan-minsan, magbalita naman kayo ng tama. Hindi yung puro na lang nakatingin kayo sa, sabi nila, bumababa trust rating. Trust rating, bakit tatakbo ba si PBBM? Hindi naman tatakbo yan. Kaya walang pakialam si PBBM dyan sa mga trust rating na yan. Basta si PBBM nagtatrabaho at nararamdaman ng tao. Yung mga magsasaka, bakit yun? Yung mga survey firm, hindi nyo sinurvey. Ang mga kabataan, hindi nyo sinurvey. Kaya huwag kayong tatanga-tanga. So yun lang. Mayor Lenny, takbo ka na. Huwag ka na magpatumpik-tumpik. Huwag ka na magdalawang isip pa. Ikaw ang kailangan ngayon ng Pilipinas at mapagkakaisa mo. Tandaan mo, talagang susuporta ako sa iyo, Mayor Lenny, sapagkat nakikita ko na ipagpapatuloy mga buting ginagawa ng ating Pangulo at hindi mo lang basta ipagpapatuloy. Ang basa ko sa iyo, ito ay pagagandahin mo pa, no? I-improve mo pa. Kaya, Kaya, Mayor Lenny, takbo ka na, ha? Wala ka namang kalaban, si Inday Sayad, wala yun. Itok-itok, ay Diyos ko po, Rudy. Tsaka si Barbie, naku po, Rudy. At the same time, naniniwala ako sa iyo na itutuloy-tuloy mo ang pag-imbestiga sa flood control at papanagutin ang mga dapat managot. Okay? So, yun lang sa mga bobong didilis dyan at mga may sayad na nyo. Ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo. Manatili kayo mga bobo at may sayad, sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Sige na. Bye!